Magandang araw o magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Ikwento Mo Kimanay J. Ito po ay hango sa sulat na padala ng ating mga letter senders base sa kanilang karanasan sa totoong buhay. Itatago po natin ang kanilang tunay na pangalan para maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Dear Manay J, itago niyo na lang ako sa pangalang Princess. After po ng nursing graduation ko, pumunta po ako sa Manila para maghanap ng trabaho habang nag-self-review para sa nursing board exam. Pumasok akong tindera sa karinderiya ng kakilala ng kaibigan ko. Sa gabi naman, nag-aaral ako. Malaki ang naging sakripisyo ng aking pamilya para makatapos ako ng pag-aaral. May tumulong din po na ibang tao sa akin para sa allowances, panggastos sa pagkain at school projects since nakapasok naman ako bilang isang scholar sa isang kolehiyo. Malaking pasasalamat ko dahil ako ay biniyayaan ng magulang at mga kapatid na supportive. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman po ako. Isa na akong lubos na registered nurse. Isa sa mga pangarap ko at ng pamilya ko. Excited ako na gumawa ng maraming resume. I applied sa iba't ibang hospital at private clinics. At ang sabi, tatawagan na lang. Lumipas ang mga araw, walang tumatawag kahit isa. Tinawagan ko sila para i-follow up ang application ko. Ang sabi, tatawag na lang. At yung iba naman, may na-hired na. Sabi ko sa sarili ko, ngayon pa ba ako susuko? Meron na akong license. Sa totoo lang, sa laki ng Maynila at sa dami ng tao, nakakahiyo at nakakapagod. Aalis ng maaga at makakauwi ay gabi na. Praying and hoping na one day may tatanggap sa akin. Hanggang isang araw, habang ako'y naglalakad, may nakita akong karatula na hiring abroad for nurses. Placement fee, airfare, accommodation is salary deduction. Apply inside. Pumasok ako sa opisina nila. Humingi ako ng kumpletong detalye at napag-alaman ko ang position na inoffer nila ay housekeeper at caregiving para sa adult at sa mga bata. I was so happy and excited. Finally, magkakatrabaho na ako. Medyo may halong nervyos kasi di pa ako nakakaalis ng bansa at sa daming iba-ibang kwento na aking nababasa ay naririnig, hindi maalis sa akin ang magkaroon ng mixed emotions. Habang nasa agency office ako, maraming hinihingi silang requirements kasama na ang passport pictures at iba pa. Sa sobrang excited ko, pati pamasahe pa uwi na ibayad ko na pala. That time wala pang GCash or Maya or any mobile wallet at wala ding Facebook or Instagram na pwedeng gamitin para makahingi ng tulong sa aking pamilya. Mabuti na lang, may natira pang pera pambayad sa phone para makatawag. Naghanap akong tindahan sa tabi ng dinadaanan or bangketa. Tinawagan ko ang kaibigan ko at sinundo niya ako. Hindi ko makalimutan ang araw na yun. Manay J, ilang buwan din pala ang pag-process ng papers papunta sa abroad. Kailangan ko pa din maghanap ng trabaho para may panggastos ako habang naghihintay. Isang araw, may naisipan akong puntahan ang hospital na malapit sa tinitirahan ko. Just for curiosity. Pagpasok ko sa lobby, humanga ako sa laki ng hospital. Maraming mga nakaputi na uniform at nakasuot ng nursing cap. That reminds me noong nasa nursing school ako.
Excitement ang naramdaman ko. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, magtrabaho din ako sa ospital at aalagaan ko ang aking mga pasyente. Habang naglalakad ako, may isang babae nasa middle age, nakaputi at mukhang mabait. Tinanong ako kung saan ako pupunta. Sabi ko naman, ngayon lang po ako nakarating sa hospital na ito. I heard so much good things about this hospital. Gusto ko sana magtrabaho dito. Saan po ang office ng Human Resources? I will just inquire lang kung mayroong opening sila. Newly graduate po ako at kapapasalang sa nursing board. Ang mabait na babae itinuro sa akin ang daan papunta sa Human Resources Office. Nag-fill out ako ng application at pagkatapos, pinaupo ako ng receptionist. Di nagtagal tinawag ang pangalan ko. Ang sabi ng receptionist, maswerte daw ako kasi nandoon ang hiring officer. Nagulat ako nang makita ko siya, yung babae na kausap ko kanina, yun ang mag-i-interview sa akin. Wow, I got hired on the spot, kahit casual lang. Nagsimulan ako magtrabaho. I love my profession. Gusto kong mag-alaga ng pasyente. Kahit may time na pagod na, pero priority ko ang pasyente. Kaya kahit nalilipasan ng gutom, okay lang. Lumipas ang ilang buwan, nag-resign ako, mas pinili ko mag-abroad. Kung i-compare ang sahod dito sa Pinas at sa abroad, napakalaking diferensya. May part ng brain ko na huwag umalis para makapaglingkod sa ating bayan. Kaya lang, may pangarap ako at gusto kong tumulong sa aking pamilya. Manay J, meron akong boyfriend, pero pinipigilan niya akong umalis. Ayaw niya ng long distance relationship. So nag-decide kami maghiwalay na lang dahil sa aming mga priorities. Napakasakit na kailangan namin mag-break up dahil sa aming mga pangarap na makatulong sa pamilya. Pero ganun talaga ang buhay. Sa panahon na yun, hindi pa rin kami handa na magkapamilya. Sabi nga, we have our own differences and priorities. Manay J, nakarating ako ng Hong Kong bilang isang caregiver ng matanda. Mabait naman ang aking inaalagaan. Nalilibang din ako sa tuwing day off. Nakakasalamuha ko ang mga Pinoy na mga nag-work din doon. Parang isang pamilya lang. Masaya na nagpipiknik sa park. Naibsan din ang sakit at kalungkutan ko nang maghiwalay kami ng boyfriend ko ng ilang taon. Manay J, after 2 years, isa sa mga nakilala ko, niyaya ako mag-apply sa Canada bilang isang nanny. Ang sabi may chance pa daw na makapag-practice ako ng nursing once na makuha ko ang permanent residency ko. Lalo akong na-excite. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ko. Malungkot na nagpaalam ako sa aking alaga. Bago ako umalis, naghanap akong kapalit ko na mag-aalaga sa kanya. Nakarating ako ng Canada, Manay J. Napakaganda ng lugar, malinis. May 3 akong alagang mga bata. Hinahatid sundo ko sa school. Napakabait ng aking employer. Very supportive naman sila sa akin. Habang nasa school sila, nagsasaliksik ako kung paano maging license sa Canada. Nag-self-study ako. Iniisip ko pag dumating ang panahon na pwede na ako mag-file ng mga requirements, mayroon na akong alam kung paano ko ipaprocess. Araw-araw, yun ang aking routine. Sumusulat ako sa magulang ko every weekend kung ano ang ginagawa ko at nangyayari sa akin. Dahil that time, wala pang social media. Mahal kasi ang long distance, kaya mas mabuti pa ang magsulat na lang. Pampaalis ng lungkot na din. Ang hindi ko lang gusto yung lamig tuwing winter. Sa sobrang lamig, ayaw mo nang lumabas. Kahit patong-patong na ang suot mo, malamig pa din. Nakaka-homesick, nakakamiss din sa mahal sa buhay. Bilang caregiver sa Canada, bawal magtrabaho sa ibang employer.
kailangan mong tapusin ang kontrata mo. Manay J, ang bilis ng takbo ng panahon. Naging permanent resident ako at natapos ko din ang requirements para makakuha ng license sa Canada. Medyo matagal din dahil may modules at classes din na aking kailangang pasukan. To make the story short, nakapasok ako sa isang nursing home as my full-time job at sa weekend naman, sa hospital ako pumasok. Sa ngayon po, nakakatulong na din ako sa magulang at mga kapatid ko. Siguro panahon na din mag-focus sa sarili kong kaligayahan. Hanggang ngayon ay single pa din ako. Alam ko na may plano ang Diyos sa akin. Darating ang time, ang tamang lalaki na magpapatubok ng aking puso. Manay J, gusto kong magbigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin na walang imposible basta focus lang sa ating pangarap. Pangarap na may kasamang sakripisyo at dasal sa Panginoon. Hanggang dito na lang at lubos na gumagalang, Princess.